Ang karugtong ng nakaraan, tumayo si Wang Hao, habang nakaipit ang mga basag na bubog at tornilyo sa pagitan ng daliri nito. At sinabi nito na, sa totoo lang, hindi na mahalaga kung si Baek Dogyong ka o hindi. Matapos ay humakbang ito palapit sa ating bida. Mas mabuting huwag magtiwala sa mga taong maraming itinatago. Agad naging alisto ang ating bida at sinabi nito, ganun ba? Sa tingin ko magkakasundo tayong dalawa. Bahagyang ngumisi si Wang Hao, sinabi nito, siguradong medyo confident ka. Dahil ngayon lang ang pagkakataon mo, may balak ka bang tumakas para sa laban na ito? Ngumiti ang ating bida at sinabi, syempre hindi, marami pa tayong dapat tuklasin sa isa't isa, di ba? Hindi pa ba tayo magsisimula, at ngayon tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Agad na halos sabay umatake ang ating bida at si Wang Hao. Mabilis inihagis ni Wang Hao, ang mga basag na bubog at tornilyo na nasa pagitan ng daliri nito. Mabilis na pinagtatabig ng hawak na patalim ng ating bida, ang mga bubog at tornilyo na humadya sa kanya at sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ang mga bagay na inihagis niya ay isang bluff lang, at ito ang tunay kong pag-atake. Matapos at muling umatake ito, habang hawak ng ating bida ang kanyang patalim, napansin ni Wang Hao, ang hawak na patalim ng ating bida, mabilis kumuyam ang kanyang kamao, at sinuntok niya ng malakas ang kamay ng ating bida na may hawak na patalim, nabitawan nito ang patalim at humadya sa ere. Na bahagyang ikinagulat ng ating bida, ngumisi si Wang Hao, at sinabi sa ating bida na, masyadong mahina ang pagkakahawak mo. At mula sa ere, habang pababa ang patalim ng ating bida, itinaas ni Wang Hao, ang kanyang kamay at sinalo nito ang pabagsak na patalim ng ating bida. Matapos ay mabilis niyang inatake ang ating bida, subalit tila nabasa yun ng ating bida agad sinalag ito ng kanyang kamay na tumama sa kanyang suot na relo. Mapang-asar na sinabi ng ating bida, mukhang hindi mo kayang itago ang sarili mo. Sa tingin mo ba katanggap-tanggap ang magnakaw sa iba? Napatingin ito sa patalim na tumama sa suot na relo ng ating bida. Matapos ay mabilis na palihis na itinaas ng ating bida ang kanyang kamay na may suot na relo. Muling tumaas ang patalim at tila ba ito ay nagsirkus sa ere at nang bumulusok ito pababa ay sinalo ng ating bida, sabay atake sa lalaki agad itong nagrelisan sa braso. Nabigla si Wang Hao sa kilos nito at bahagyang nasaktan sa nasugatan nitong braso. Sinabi niya sa kanyang isipan, pinalihis niya ang patalim gamit ang kanyang relo. Matapos ay sinulyapan nito ang hawak na patalim ng ating bida. Mabilis itinutok ng ating bida ang kanyang patalim kay Wang Hao, napansin ni Wang Hao, ang pagpapalit ng pagkakatayo ng ating bida, tila ba ito ay senyales, na wala ng laro, wala ng pasakalye pa. Agad patakbong inatake ng ating bida si Wang Hao, pahiga na umilag ito, matapos ay sinuntok ito ng pakaliwa agad nasalag ito ni Wang Hao, kumilos ang kanang kamay ng ating bida, nito na may hawak na patalim na pasaksak kay Wang Hao, tinuhad naman ni Wang Hao, ang ating bida na agad nasalag ng kamay nito. Agad ipinadyak ng paatras ang paa ng lalaki mabilis itong umikot at tumalon sa ere sabay sipa sa ating bida, agad naman tinamaan ang ating bida. Napabuga ng dera si Wang Hao, at sinabi nito sa ating bida, pinahihirapan mo talaga ako dito, at nagagawa mong e-block na talagang nakagawa ka, na mawala ako ng confidence. Tila na insulto ang ating bida sa sinabi ni Wang Hao, mabilis at agad iwinasiwas nito ang hawak na patalim pa atake sa lalaking si Wang Hao, napapa-atras ito hanggang sa napunta ito malapit sa nakabukas na sasakyan, sa bawat pag-atake ng ating bida, sa bawat pag-atras nito ay mabilis pinatid nito ang paa ni Wang Hao, mabilis itong napatumba sa loob ng sasakyan, at habang pabagsak ito, agad itong napamura, sabay sabing, pinatid niya ang paa ko, at nang tuluyan napahiga ang lalaki. Mabilis na dinaluhong ito ng ating bida, habang hawak ang patalim. Subalit mabilis hinawakan ang pintuan ng sasakyang sabay sinara ng paslide ang pintuan ng sasakyan, napaling ang hawak na patalim ng ating bida. Napahiga si Wang Hao, tumingin-tingin ito sa paligid ng sasakyan hanggang sa nakakita ito ng tubo na bakal. Mabilis binuksan ng ating bida ang pintuan ng sasakyan, subalit sa pagbukas niya ay wala doon si Wang Hao, inakyat nito ang kanyang isang paa sa sasakyan, ngunit napatingala ito nang makita niya si Wang Hao, na nasa ibabaw ng bubong ng sasakyan na patalong sa ating bida, hawak ang tubo na ipapalo sa kanya.
Agad siya umatras na iniharang niya sa kanyang mukha ang dalawang kamay niya. Sa pagpalo ng tubo ni Wang Hao, sa lupa ito tumama. Agad na pamura ang ating bida at sinabi nito, na pinagagalaw mo lang ang anumang bagay na nakukuha mo. Muling inatake ng saksak ng ating bida ang lalaki ngunit muling nakailag ito, habang hila nito ang tubong hawak na naglikha ng ingay dulot sa pagkakahila nito. Matapos ay inangat ito, sabay hampas sa ating bida, nagulat ang ating bida nang tinamaan ang kanyang patalim at naputol ito. Ngumisi si Wang Hao, at mapang-uyam nitong sinabi, ngunit sa halip kung paano mo ito ginagamit. Samantala, habang pinupusod ni Zielon ang kanyang buhok. Matapos ay lumabas ito at naglakad kasama ang mga tauhan nito sabay sa kanyang pangsengyas. Kumunat ang noo nito, matapos ay paulit-ulit itong nagmumura. Nanggigil sa galit na sinabi nito, napatukoy kay Cha Yuwa sinabi ko sa iyo, na dapat ay pinatamaan na nating si Tae-san, bago pa mahuli ang lahat. Huminto ito at sumigaw ng ubod ng lakas, tila ba doon maiibsan ang kanyang galit. At gigil na minura si Cha Yuwa. Samantala, sa loob ng opisina habang nakaupo si Cha Yuwa, malalim ang kanyang iniisip, hawak ng kanyang kamay ang kanyang ulo, na hindi mo ari kung ano ang kanyang nararamdaman. Naisip niya ang sinabi sa kanya ni Zielon, kung wala ka nang ipag-uutos sa akin, aasahan mong ako na ang bahala kay Tae-san. At para sa akin yun ang paraan, nakita niya kung paano tila nang lumo si Zielon. Sumubsob ito sa lamesa, at sinabi ano ba dapat sa mundo, inaasahan ba niya na may gagawin ako sa ganitong sitwasyon? Habang nakasubsob ito sa lamesa at may mga impit ng kanyang pagluha, maya-maya ay may kumatok sa pintuan, agad sinabi ng kumatok, Boss Cha nandyan ka ba sa loob? Mabilis nag-ayos si Cha Yuwa, at agad nagpunas ng luha. Agad niya itong pinatuloy, pumasok ang may edad na lalaki, at sinabi nito, magandang araw, ang pangalan ko ay si Gu Chanjong, at pinapatakbo ko ang mga silid ng mahjong sa Sinlim. Tumayo si Cha Yuwa, at sinabi nito sa matandang lalaki, ano ang dahilan ng pagpunta mo dito? Sinabi pa ni Cha Yuwa, sa may edad na lalaki na pupunta siya doon, at dahil sa kanyang edad ay mas mahusay kung siya na lang ang pupunta doon hanggat maaari, nagkaroon ng konting kaguluhan, kaya nagpapunta ako upang mag-check ang mga lugar, at sa tingin ko ay ayos naman sa ngayon. Maupo po kayo, naupo ang may edad na lalaki at sinabi ito ay nakakagaan naman ng loob. Ngunit saan ba napunta ang iyong katiwala, at iniwan kang mag-isa? Malungkot na sumagot si Cha Yuwa, at sinabing nagkaroon po kami ng isang maliit na pagtatalo, tungkol sa salungatan ng opinyon. Napailing ang matandang lalaki, at inulit ang kanyang sinabi, isang maliit na salungatan ng mga opinyon na sinasabi mo. Kaya siya umalis dahil ba doon, tumahimik saglit ang may edad na lalaki, maya-maya ay muling sinabi nito, hindi ako sigurado kung dapat kong sabihin ito, ngunit, ituloy niyo po ang sinasabi niyo sir. Tumungo ang may edad na lalaki na si Gu Chanjong, at sinabing 15 taong na ako sa Sianamquan, kaya hanggang sa panahon ng paggawa ng Changshong at pagsikat ni Boss Cha Yuhua, nasa sideline ako nanunood ng lahat ng ito, sinabi naman ni Cha Yuhua, oo, nabalitaan ko nga. At marami ka rin natulungan, sinabi ng may edad na lalaki na si Gu Chanjong, si Shuran ay medyo malakas at hindi madaling malapitan sila ni Chonong. At kung kailangan mong maghanap ng tao, dapat ay doon lang sa retiradong na si Mr. Wang, at wala ring dahilan para maghinala ang loyalty niya kay Boss Cha. Gayunpaman, ito ay aking personal na opinyon lamang. Sabay hawak nito sa kanyang kabilang kamay, ngunit masasabi kong wala nang mas delikado, kaysa sa isang matalas na sandata na hindi napigilan, boss. Sabay tanggal nito sa isang pekeng kamay, hindi ba dapat ay isang armas yan? O, dapat itapon ito, napatingin si Cha Yuwa na tila ba ito ay natulala. Lumipas ang oras, tumunog ang telepono ni Gu Chanjong, agad naman niya itong sinagot ito, ako si Gu Chanjong, ang namamahala sa mahjong rooms. Sinabi nito sa kanyang kausap na ang sitwasyong doon mas malala kaysa sa inaasahan, at kahit si Untouchable ay pangsamantalang umalis sa kanyang pwesto. At sinabi pa nito na sila ay nababahala at ang Changshong ay tila nawawalang ng katatagan. Agad sumagot si Ryu Tae-hyung, ang kausap ng matandang lalaki na si Gu Chanjong, sinabi ni Ryu Tae-hyung, agad putulin ang mga kalokohan na yan. Ikaw ba ang gumawa,
Maaaring matulungan kita, ngunit ang iyong daliri ang umila ng gatilyo, Mr. Gu Chanjong. At ngayon pupunta ka dito at makipaglaro na tila isang tanga. Sinasabi mo ba na nais kong pangalagaan ang kapayapaan ng Changshong, at sino ang nagsabi sa akin yan? Ha? At ang sinasabi mo ba na kailangan mo din ng pagbabago? O, kung ano man ang gusto mong sabihin, at dahil si Untouchable ay umalis sa kanyang pwesto na hindi mas madali ang trabaho. Patuloy na sinabi ni Ryu Taehyung, sinabi naman ng matandang lalaki na si Gu Chanjong, kay Ryu Taehyung, yan ang mga sinabi mo, hindi ako ang nagsabi niyan, mabuti na lang mas madali ang trabaho ko. At sino ba ang nakakaalam na ganito sila kaina, at ang patalim na siguradong na pagkakatiwalaan mo ay nakakatakot, habang tinignan nito ang huwad na kamay. Hindi mo ba alam na kahit mapurol ang kutsilyo at mawala ang tibay nito, sabay taas ng huwad na kamay nito, at tila ito ay kumaway mula sa ibaba, at nagpatuloy sa kanyang sinasabi habang hawak ang telepono. Malamang dumiretso si Zielon sa Taesan, habang si Choyuwa ay nag-iisa, kaya simulan na lang natin dito. Ngayon na, habang nakatanaw sa maraming tauhan na nasa baba na naghihintay ng utos, at nakahanda na ang nasa panig na narito, matapos ay ngumisi ito. Ngayon, sa kamay ni Taesan, Choyuwa, ikaw ay mamamatay. Samantala, sa opisina ng Changshong habang nakatayo si Choyuwa. Habang hawak ang kanyang telepono, paulit-ulit siyang may tinawagan, subalit panay lang ang tunog nito at walang sumasagot. Sinabi sa kanyang sariling isipan, walang katiyakan na mas delikado, kaysa sa isang matalas na talam na hindi ito mapigilan na kahit siya ang boss. Naisip pa niya na mas mainam kung dapat itapon ang mga ganon armas. Maya-maya pa ay napabuga itong ng hangin, habang panay pa rin ang tunog na telepono na kanyang tinatawagan. Matapos ay sinabi nito, Zielon, bakit ayaw mong siguting ang telepono? Maya-maya pa ay lumabas ito ng opisina at bumaba ng hagdanan. Napatingin ang mga bodyguard nito, at lumapit at sinabi, Boss, saan kayo pupunta? Paano kung dumating at lumapit sa iyo ang bastos na Taesan na yun, boss? Ngunit iba ang sinagot ni Choyuwa. Tinanong nito, kung nasaan si Zielon. At kung nasaan ito at anong ginagawa, sinabi ng lalaking natauhan nito na, nabanggit na sisirain niya daw ang bastos na si Taesan. Bahagyang nainis si Choyuwa, at sinabi na ginagawa lang niya ang gusto niya, sabay kinuha nito ang shade sa kanyang bulsa sa gilid ng coat. Matapos ay isinuot ito at sinabi, magsipaghanda kayong lahat. Pupunta din tayo sa Taesan, agad kumilos ang mga tauhan nito, at sumunod kay Choyuwa, at tuloy na naglakad palabas, sinabi nito sa kanyang isipan, masyadong duog at pakubli ang nakaraang pangyayari para maging gawa ito ng Taesan, at kung plano nila na ipagkanulo tayo, hindi nila ibinunyag sa atin ang isang sync na sinimulang nilang project, sabay tingin ni Choyuwa sa hawak niyang USB, at sa ngayon kailangan mauna ang pagpigil kay Zielon. At ang pag-atake kay Taesan ay magpapalubha lamang ng mga sitwasyon. At sa labas ng gusali habang naglalakad si Choyuwa, na nakasunod ang kanyang tauhan. Napalingon ang mga ito nang makarinig ng ingay mula sa isang tubo na bakal na tila ba sinadyang ibaksak sa sementong kalsada, matapos ay tinawag si Choyuwa, ng lalaking may hawak na tubo na nakatikip ng kalahating mukha ng isang panyo, agad lumingon si Choyuwa, nang tinawag ng lalaki ang kanyang pangalan, matapos ay sinabi nito, kung saan ito pupunta, ang babaeng katulad mo ay tila lumaki na, hindi ba nakapagtataka para lumabas ka sa gabi? Paano kaya kung i-escort ka namin, sabay lagay ng tubo nito sa balikat? Agad na sumagot si Choyuwa, ano ka mo escort, sa tingin mo kakayanin mo pa ba kung i-escortan? Ngumisi ang mga lalaking may takip sa mukha at sinabing, halika, ngayon na, syempre, kakayanin namin ang isang asong tulad mo. Mabilis na sumigaw ang tauhan ni Choyuwa, agad nagalit ang tauhan ni Choyuwa, tila ba hindi nito nagustuhan ang pagtrato sa kanilang boss. Agad itong nagmura at naghamon na pinalalapit niya ito at sinabi pa na kanyang pagpipiraso-pirasuhin niya ito. Subalit napay ka ng isang lalaki na may hawak din tubo, agad niya pinalo ng tubo sa ulo ang tauhan ni Choyuwa. Nabigla si Choyuwa sa ginawa ng lalaki sa kanyang tauhan. Duguan bumaksak ang lalaki, agad sumigaw ang lalaki na may hawak ng tubo, at sinabing boss. Ang katulad nito, habang unti-unti inangat ng lalaki ang kanyang duguan tubo,
At muling sinabi pa nito, ang lahat ay para sa kapakanan ng Changshong, kaya mabuti pang sumuko na kayong lahat. Habang bihag na ang iba pang tauhan nito, hanggang sa napalibutan na sila ng mga lalaking may takip sa mukha. Samantala, sa pag-atake ni Wang Hao sa ating bida, ay mabilis na kailag ito, muling hinampes ito, at muli rin nakaiwas ang ating bida. Sinabi ni Wang Hao, talaga naman inaalagaan mo ang patalim mo, ang sama ko naman. Muling hinataw ito ng tubo mula pataas at pababa, agad na kailag muli ang ating bida, mabilis na binitiwan ni Wang Hao ang tubo at mabilis inilipat sa kabilang kamay. Agad na pansin ang galaw nito, ng ating bida, at mabilis iwinasiwas nito ang tubo, na mabilis din siyang nakakailag at nahaharangan niya ito, at muntik na rin matamaan, napansin ng ating bida na ang mga galaw nito ay parang si Zielon. Bahagyang nakalayo ang ating bida, napamura si Wang Hao, at sinabi hindi ko inaasahan na mahaharang mo ang mga atake kong yun. Ikaw ay tiyak na higit pumasa sa mga tuntunin ng mga kasanayan. At kaya rin kitang sabayan na kahit nasa ganitong sitwasyon. Agad na humalakhak ito, sabay sinabi nito, sa tingin mo ba, kaya mo akong kunin? Kahit na kinikilala ko ang iyong kakayahan, kahit na medyo kabastusan sa iyo. Sabay hawak nito sa kanyang ulo, alam mo ba na kulang ka sa mga bagay na dapat sabay sa kilos mo. Matapos ay inayos ang hawak na tubo, pinasa ito sa kabilang kamay, mabilis ang kilos, binitawan ito at pinasa sa kabilang kamay muli, na tila ba na exhibition. Hindi mo alam di ba, na para sa iyong sarili, sabay tutok sa ating bida na tubo, na akala mo ay espada ang kanyang hawak. Itinaas naman ng ating bida ang hawak niyang putol na patalim, at sinabi, hindi ko rin alam sa sarili ko. At sa tingin ko, may mga pagkakataon hindi ko maintindihan ang sarili ko. Saka, paano naman ito? Sabay dukot nito sa kanyang likod sa nakatagong patalim ng ating bida. Inilabas ng ating bida ang patalim at sinabi, sisimulan ko itong gawin sa aking paraan, matapos ay bahagyang iwinasiwas ito at inilagay sa harapan, at sinabi, kaya mas mabuti kung susubukan mo ang iyong makakaya upang manatiling buhay. Nakatingin naman si Wang Hao, at sinabi, ano ba ang dinadaldal-daldal mo? Matapos ay mabilis itong umiwas nang umatake muli ang ating bida. Tumama ang patalim nito sa bakal na naglilikha ng ingay habang naglalaban ito. Muling umatake ang ating bida, nakaturo sa mata ni Wang Hao, ang dulo ng talam ng patalim ng ating bida, hindi may tarak ng ating bida, dahil nakaharang ang braso na may hawak na tubo. Napansin ni Wang Hao ang kilos ng ating bida, sinabi nito sa kanyang isipan, mas naging matulin ang kanyang mga galaw at kahit ang kanyang patalim. Mabilis na tinuhad ng ating bida si Wang Hao, agad natama nito at napa-eject ito sa naramdaman sakit. Mabilis pinorma ng ating bida ang hawak nitong patalim, matapos ay inatake si Wang Hao, sa bawat pagsugod ng ating bida maririnig ang tunog ng patalim at tubo sa bawat tama sa pagsalag nito. Sinabi pa ni Wang Hao, ang bawat pag-atake niya hindi ko mablock lahat. Kaya dapat ay hayaan ko siya makalapit sa akin hanggang patakbong pasugad ang ating bida. Mabilis niya hinawakang ng dalawang kamay ang tubo para hampasin ang ating bida. Sa isang pag-atake nito, gagawin ko, sabay sabi ng ating bida, tapusin na natin ito. Sabay tabig ng ating bida sa braso ni Wang Hao, matapos ay bahagyang itinaas ng ating bida ang kanyang paa na tila ito ay pinatid, mabilis agad natamba si Wang Hao, matapos ay nakadagan ng ating bida, hawak ang dibdib nito habang ang isang kamay ay nakataas at may hawak na patalim na nakahanda na para ito ay isaksak. Sinabi ng ating bida, inuulit ko, habang nakahiga si Wang Hao, mapang-asar nitong sinabi, tinatawag mo ba ang sarili mo na isang tao? O baka naman hindi, kasi, ang nakikita ko lang sa harapan ko ay isang masamang espiritu na nakasuot ng maskara ng isang tao, at nang handa na para itarak, nang malapit na ito sa mukha. Agad may sumigaw, President, kailangan kanila doon sa lalong madaling panahon. Ito ay nagaganap na sabay mura nito, sinabi pa ni Steel Weasel, habang may kinakain na tinapay na tsokolate, ito ay isang pag-aalsa. At hindi ito isang kaguluhan, muling sabi nito, natigilan ang ating bida, agad bumangon si Wang Hao, sa pagkakadagan ng ating bida lumuwag na ang mga kamay nito sa kanya. Ano isang riot, isang kaguluhan na walang kabuluhan, bakit gagawin yun ng Changshong? Samantala,
Napalaki ang mata ni Cha Yuwa sa nakita na tila tumalsik pa ang dugo, sa kanyang harapan, ng kanyang tauhan. Agad sumigaw ang isang tauhan, "Boss, kailangan mong makaalis kaagad," habang ang isa lalaki na nakahiga at daklot ang dugo ang dibdib nito na tila sinisigawan, "Magbukas ka ng landas, ang pagkuha sa kanya sa kaligtasan ay ang prioridad," sinabi ni Cha Yuwa. Kung ano ba sa lupa ang sinasabi nito, agad napasigaw ang lalaking nakakover kay Cha Yuwa. "Boss, kailangan mo na pong umalis," sinabi ng isang lalaki. "Ngunit paano si Miss Zielon? Hindi pa rin namin siya makontak, ilipat na natin siya sa ligtas na lugar." Habang ang lalaki na may takip sa mukha at may hawak na palakol ay patungo sa lalaking isa na nakakover kay Cha Yuwa. Mabilis na inakay ng isang mapapagkatiwalaan na tauhan si Cha Yuwa para dalhin ito sa ligtas na lugar. Habang mula sa itaas ay tuwang-tuwa ang may edad na lalaki na may huwad na kamay, humalakhak pa ito sa nakikitang riot at kaguluhan sa ibaba. "Pasensya na, Boss Cha. Haha, ngunit sa pamamagitan nito, mababawi ng Changshong ang katatagan nito. Pakiusap, bumalik ka sa katinoan mo, boss." Napahawak si Cha Yuwa sa ulo nito, tila ito ay hinang-hina at tila ba ay nalilito. "Paano naging ganito ang lahat? Nasaan ka, Zielon?" Samantala, si Zielon, nakatayo ito matapos makipaglaban. Maya-maya pa ay matalim na tumingin ito, matapos ay hinarap niya ito. Humanda para makipaglaban, samantala sa loob ng opisina, maririnig mula sa labas ang kaguluhan, kalabog at daing ng mga nasaktan at mga palaban. Nakaupo si Cha Yuwa, nakatiklop ito at ang dalawang kamay ay nasa tenga nito na pilit tinatakpan na tila ba ayaw pakinggan ang nangyayari kaguluhan. Maya-maya pa mahinang tinawag nito si Untouchable. "Zielon, sabi mo hindi mo ako pababayaan." Maririnig ang tila kalabog na worry ba ay maggustong pumasok kung saan siya naroon at nagtatago. Habang lalong mariin ipinikit ang kanyang mata at mas lalong idiniin nito ang pagkakatakip ng dalawang kamay sa kanya tenga na worry ba ay takot na takot. "Pakiusap, bumalik ka na," tukoy nito kay Zielon. Maririnig ang tila isang sigaw ng lalaki na nasa labas. Sino ba ang lalaking ito? Isang sigaw na tila ba mayroon nasaktan. Maya-maya pa ay nag-angat si Cha Yuwa ng ulo, dahil nakaramdam ito ng katahimikan. Nawala ang ingay, ang sigaw na may nasaktan, ang mga kalabog. Nagulat pa ito nang pumihit ang doorknob ng pintuan. Agad nagsalita ang isang boses mula sa labas, "Buksan mo ang pinto." Si Tae-san ito, "Pwede mo nang buksan ang pinto, tapos na ang gulo." Pinahit ni Cha Yuwa ang pinto, nakatingala itong tumingin sa ating bida. Sinabi ng ating bida, "Wala na tayong oras, kaya gagawin ko ito ng mabilisan, magpasya ka na, Cha Yuwa. Hindi kita pipigilan kung magpasya kang magtago sa likod ng pintuan na iyan." Malamig na pinakamahusay na manatili ka sa lahat ng ito pa rin, napatingin si Cha Yuwa. Hindi pa rin ito kumikibo subalit nakatingin lamang ito. Sinabi pa ng ating bida na, "Sa labas ng pintuan ito ay digmaan, kaya kung lalabas ka, magdesisyon ka, kung tatayo ka man sa akin at mapahamak, o kung sasamahan mo ako at naglalakad sa dugo ng karagatan na ito." Maya-maya pa ay inilahad ng ating bida ang kanyang kamay na may bahid ng dugo, matapos ay muling sinabi, "Magpasya ka na."